Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa mga taga-Efeso chapter 1 verse 4 to 5. Sinasabi dito na, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Ang Diyos ay hindi kailanman pipiliin kung sino ang Kanyang pinili. Ito ay sumasalamin sa paniniwala na kapag ang isang tao ay pinili ng Diyos, ang pagpili na iyon ay permanente at hindi natitinag. Isang konsepto na kadalasang nauugnay sa ideya ng predestinasyon. Ang pagpili ng Diyos o pagpili ng mga individual para sa kaligtasan ay isang konseptong nakaugat sa banal na biyaya, hindi merito o anumang pagkilos ng tao, dahil ito ay isang libreng regalo mula sa Diyos, hindi isang bagay na kinita. Mahalagang maunawaan na ang halalan ay hindi batay sa nakikita ng Diyos kung sino ang magkakaroon ng pananampalataya. Ngunit sa halip, ang pagpili ng Diyos ay isang panimulang punto, at pagkatapos ay nagbibigay siya ng paraan para sa pananampalataya at pagsisisi. Ang biyaya ng Diyos ay isang makapangyarihan, nakapagbabagong loob na sapat upang baguhin ang mga buhay, na nagbibigay daan sa mga individual na madaig ang mga hamon at mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagpapatawad ng mga kasalanan, binibigyang kapangyarihan din nito ang mga individual na mamuhay ng isang buhay na nagpapakita ng karakter sa Diyos. Tinutulungan tayo nitong madaig ang mga kasalanan at mamuhay ng may layunin at kahulugan. Ang paghahanap ng katiwasayan sa pagpili ng Diyos ay nangangahulugan ng pagtitiwala na pinili ka ng Diyos hindi batay sa iyong merito, ngunit sa Kanyang biyaya at pinakamataas na plano, at na hindi Kanya pababayaan. Ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa anumang inaasahang merito o mabubuting gawa sa iyong bahagi, ngunit sa Kanyang biyaya at awa lamang. Ang paglinang ng isang mapagsamba at mapagpasalamat na puso ay kinabibilangan ng aktibong pagkilala at pagpapahalaga sa mga pagpapala sa iyong buhay. Pagpapahayag ng pasasalamat sa isang mas mataas na kapangyarihan o pinagmumulan ng kabutihan, at paghahanap ng kagalakan sa kasalukuyang sandali. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.